Oo nga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Especially sa leader, sa president ng Taringit Tilawag City Association po. Is this a place in the Philippines? Yes, ma'am. Lawag. This is Ilocos North. Yes, So Ilocos is mga Ilocano. Yes, ma'am. Okay. Sige. I am very happy to be with you this afternoon. Masyado po masigasig yung inyong presidente mag-text sa atin na ma'am. Nagsisimula na po kami. Ma'am, no? Because you know, Sunday is the busiest day of OWA. As you can see, before you came here, napakarami pong tao sa labas. And today, we are also celebrating the 43rd anniversary of OWA. Lahat na po ba kayo ay follower ng OWA Hong Kong? Please continue following and please share sa inyong pong mga members, mga kapamilya, mga kapuso, mga amega, na to follow OWA Hong Kong because we are posting yung pong mga napakaraming activities na pwede pong ma-enjoy at ma-experience ng ating mga OFWs sa Hong Kong. First and foremost, huwag po rin kalimutang i-greet kayo ng Happy Mother's Day. Yung mga nanay ko. Happy Mother's Day! Yung na po ba dito ay naka-receive na ng greetings galing sa pamilya sa Pilipinas? Yes! Oo, so lahat naman tayo, no? Ating mga asawa at ating mga anak. You know, yung ating involvement sa mga association ay overall, tinatawag nating volunteer in nature. Hindi po ito mandatory. Depende sa inyo kung kayo ay mag-join sa isang association. Lagi nating tinatanong sa sarili natin, ano naman ba ang magiging pakinabang ng membership sa isang association? Of course, sa ating mga kababaihan, at least meron tayong mga pwedeng mga mamarites. Meron tayong mga makakausap. Meron tayong group na kung saan we can show ourselves, katulad ng ginawa ni ate, naka-off shoulder. We can get up, we can put on our makeup, and we can be the best version of ourselves. Because in an association, you would be able to build friendship, network. We can navigate things na outside doon sa ating ginagawa from Monday to Saturdays. Sa loob ng bahay ng ating mga tao. Every Sunday, magaganda mga OFW. Pwede magpakulot ng hair. Pwede magpa-straight ng hair. No? And that is also part of developing ourselves. Kasi maraming stressful situations sa buhay. Maraming ups and downs. Maraming mga wins. Maraming mga lose. But then, what is important is, we were able to sustain and survive. Because napakahirap mong mag-survive sa isang lugar na wala kang pamilya. And the association is now your family. Napakahirap ma-sustain. Because you are not just the light of the family. Ang mga kababaihang OFWs ay nagsisilbi na rin haligi ng tahanan. Because we provide for our family. Kanina narinig ko that we were able to send our children to school. May mga goal tayo. They are the future leaders of the land. Sila yung mga future generations ng mga doktor, ng mga CPAs, ng mga engineers. And that is because of your hard work. At sabi nila, bakit ba tayo kailangan magsikap? Bakit kailangan tayo mag-put in ng hard work? Pwede namang hindi. Pwede namang pabayaan na lang sila. No, because that is part of our commitment first. And second, that is part of our happiness. In return, yung ating mga anak ay nagbibigay din ng kasiyahan sa atin. That's why we pursue on our work and we pursue on our dreams. And today,
marami kayong naiisip na mga ganap. So, meron kayong mga passage, mga best insurbaness dyan. Best money, best, ano ba, may team A, may team B. No? In that way, you would also be able to showcase your talents sa pagluluto. Kayo ba ang nagluto niyan? Yes, ma'am. Anak ko lang ka. So, pumayag naman ang employer na doon kayo magluto sa bahay nila. Oh. Alam niyo, day in, day out, every day, lalo na every Sunday, wala po kami, usually we take our lunch at 4 o'clock in the afternoon. Bakit? Dahil napakarami pong humihingi ng tulong. Maraming may problema. Yung mga katulad po ninyo na nakikita kong very supportive ang mga employers, kailangan nyo po silang pag-ingatan. Kasi konti lang po talagaan yung mga OFWs na may maayos na employer. In fact, merong mga katatlong araw lang terminated na. No? Sabi mo nga, hindi naman yan na-determinate ang worker kung walang dahilan. Kasi nung pumunta yan dito, marami ang utang. Maraming sinakripisyo yan sa Pilipinas. So talagang ang mindset niyan magtatrabaho. Pero iba-iba ang dynamics ng mga employers. Kaya may mga OFWs na talagang umuuwing luhaan. So, congratulations sa inyong lahat. At praise and thank God dahil nakayanan ninyo. Ate, ilang taong ka na dito sa employer mo? 29 years. Mayaman si ate sa kanyang loob sa Yes po. So, mayroon lang pambili ng mga ano? No? We don't need to hear as well. We will just calculate how much. Okay? So with that, I would like to say again, congratulations sa inyong grupo. Let's assure that OWA will continue to support your endeavors. Andito lang po ang Global Center. At ito pong ating OFW Global Center ay isa po ito sa mga proyekto ng ating butihing administrator, Arnel Ignacio. Siya po talaga ang nakaisip nito at tulungan niyo po kami ma-maintain ito sa pamamagitan ng pamapanatili po malinis, mapanatili po itong ang facilities ay magagamit or usable or functional. So, yun lang po ang hinihiling namin sa inyo. Every Sunday, there is a free-flowing coffee and sandwich, especially now for the whole month of May. We will also be serving kakanin. Para po sa Wow! That is in the Migrants Group. And also, please share yung ating information to everyone, to every Filipinos, lalo na po yung mga nandyan sa Chater Road, yung mga nasa trees, sa subways, na umakyat po sila and experience the steady and state-of-the-art OFW Global Center in Hong Kong. The first all over the world. So God bless everyone and good afternoon. Thank you. Thank you, Ma'am.